And now let's have the part 2 of DepEd ranking. Hey, it's me, Bads Veron, known as Crucita sa TikTok. It's another day, another kaalaman. And now let's have the part 2 of DepEd ranking. Okay, so nakapag-post na po tayo ng mga checklist of requirements, yung mga dapat natin ihanda kapag tayo ay mag-a-apply sa DepEd, kapag gusto na nating maging public teacher. Okay, so may mga iba pang nagtatanong sa akin, kaya sagutin natin yan dito and gawin nating mas detailed. Kung paano gawin, paano ihanda, paano sila kunin. At paano ba ibibigay? Sa school ba, sa principal ba, o sa division office? Let's start with the letter of intent. Ang sabi ko nga sa inyo, sa letter of intent, depende po kasi yan kung ano yung request ng division office ninyo. Kung may orientation, mas maganda po, napaka-importante na mag-attend kayo sa orientation. Minsan kasi gusto nila yung superintendent lang. And sometimes gusto nila meron din po, nandun po yung principal. Okay? So, depende yan sa gusto nilang format when it comes sa letter of intent. Okay, you better watch the part 1 of this bago ka po magpatuloy sa video ito para alam mo ano yung pinag-uusapan natin. Next, after the letter of intent is the work experience. So, doon mo naman ilalagay ano yung mga na-experience mo. So, yung pinakataas dapat yun yung recent experience mo. At ayun na nga po, maging clear tayo pagdating sa letter of intent. Maging updated po kayo sa mga post po ng DO ninyo. I-like nyo po sila sa FB page. Or kaya kung may kilala kayo, paano magkaroon ng, communication or connection like that. So, yung letter of intent, depende po yan sa format na gusto po ng division office ninyo. Next, punta tayo dito sa may PDS. Okay. So, pagdating sa PDS, kapag print nyo po yan, back to back po. Baligtaran po. And maging maingat po kayo na dapat tama po lahat ng information na ilalagay nyo po. Ito rin, dito na rin nakalagay yung work experience. Ito yung sinasabi ko kanina na work experience nyo po. Yung mga na-experience nyo po, especially yung mga related sa teaching. Susunod naman po yung PRC ID ninyo, yung rating and passing. Okay, depende yan kung ano yung gusto nila, passing or rating. So, more on that is a rating and then the PRC ID. Pero mas okay na nakahanda po yan. So, ulitin ko po, ako po nung una kasi mga authenticated yung pinapasok ko. Pero depende na naman po ulit yan sa division office kung gusto nila na naka-certified true copy or authenticated. So, depende po yan. So, mas maganda may nakahanda ka ng dalawa. Pero ako ngayon, more on photocopy para hindi sayang. So, depende naman yan. Ang sabi kasi nila, ibibigay mo na yung authenticated or certified true copy kapag may item ka na or may appointment ka. Next naman po yung TOR. Saan naman natin ito pa sa certified true copy? Sa school po kung saan po kayo nag-aral. So sa mga unit earner, hindi po ako sure kung ano po yung kailangan yung kunin na TOR ninyo, yung sa units po ba o yung sa ano. So better to ask the registrar na lang po. Pagdating naman sa certificate of trainings naman po, mga seminars, okay, dapat po lagi related sa teaching, okay? Related po sa teaching. But do not ask me kung ano yung mga specific po kasi hindi rin po ako sure dyan kung ano talaga, basta related po sa teaching. Next naman po, Certificate of Employment. Of course, kung may ilalagay kang experience, kailangan ipakita mo na may Certificate of Employment ka, saan ka dati nagtrabaho, and also the rating po. Okay? Ano yung rating mo kung saan ka nagtrabaho po dati. Okay, punta na tayo dito sa checklist of requirements. Ito po yan, papakita ko sa inyo. So, ito po yung checklist of requirements. Ito po yung binabasa ko na dapat meron po kayo lahat nito. Kung wala kang latest appointment, experience, okay lang po na i-X po yan or wala ka. And then, gagawa ka rin po ng omnibus. Okay, ito naman po yung omnibus, ipapakita ko sa inyo.
Okay, para saan naman po itong omnibus na ito? Yung checklist of requirements, omnibus nyo po, and PDS, ito yung mga ipapanotaryo ninyo. Ibig sabihin, pupunta po kayo sa PAW, kung saan man po yung public attorney like that. Okay, kami po sa likod ng Kapitolyo. At ang pagpapanotaryo po, depende yan sa sweldo ninyo. Okay? Pero kapag, libre lang po. Ako po, libre po halos yung talagang, kapag nagpanotaryo po ako, libre lang po. Sa pagpapanotaryo po, kung ako sa inyo, photocopy na po kayo ng tatlo. Tatlong checklist of requirements, tatlong PDS, tatlong omnibus, kasi yung tigi-isang kopya nito, iiwan nyo po sa PAW. And bakit nga ba tatlo? Kasi depende po ulit ito sa DO ninyo kung ilang folder po ang pinapahanda nilang kopya. Kasi po kami, 2 folder po ang lagi naming nire-ready. Isang photocopy din po. Nung una, isang original, isang photocopy. Kasi po, lahat po ng sinasabi ko ay laging, depende po yan sa division office natin. Kasi hindi lahat ay parehas ang proseso po. And yun, siguraduhin nyo po, pag pupunta po kayo sa PAW, magdala na po kayo ng valid ID ninyo, 2 na para sigurado, para hindi po kayo mapagod. And complete requirements po ang pagpunta sa PAW para po makita nila, ma-scan nila yung papers nyo kung totoo. Kaya po kayo pupunta doon para masabi po na totoo po ang mga nakalagay po sa documents ninyo. Okay, pag-usapan naman natin yung isang division office na na-experience ko ngayon, paano kami nagparang. Una, nagbigay sila ng orientation, nagbigay sila ng schedule, and during that orientation, sabay na po yung TRF namin doon. And doon na rin po kami nagbunot ng topic na ituturo po namin, subject na ituturo namin, grade level na hahawakan namin. Kaya napakahalaga ng orientation. Kapag hindi ka nakapunta doon sa orientation, doesn't mean na hindi ka na pwedeng mag-pass, but matatanggalan ka na agad ng 35 points, at ng 25 points kasi wala ka ng TRF, wala ka ng demo. Pero sa ibang DO naman, ikaw yung pipili, okay? Dun sa first time yung pupunta dun sa school na face-to-face, kasabay naman ng TRF yung demo. Kaya sabi ko nga po sa inyo, depende po sa division office ninyo. Kaya ang pinakamahalaga, dapat prepared, okay? So, i-ready mo yung mga papel na pwede mo nang ihanda, pwede mo nang gawin. Okay, kung tinatanong mo saan po ba pwedeng kumuha ng kopya, ng guide, ng mga pertinent papers, ng mga documents na to, kung pwede pong humingi sa akin, yes na yes po, pwede po, free po, at yung Google Drive link po ay nandito lang, description po, or kaya dito po sa comment section. And ngayon din, yung na-experience ko rin po na pagpaparank, yung sinabi ko nga sa inyo, during the orientation, sumagot na rin kami ng TRF. Doon din, gumawa na rin kami ng lesson plan kasama na din dun sa folder na pinasa namin. So, again, depende na naman itong lesson plan, kung semi-detailed lesson plan or detailed lesson plan. Laging depende sa division office ninyo. Basta, ang dapat nyo gawin, handa kayo sa mga papel nyo na para hindi po kayo nararush. At yun lamang po. Thank you po! Hello po, kung gusto niyo po ng soft copy ng mga reviewers at mga pertinent papers, punta lang po kayo dito sa Facebook. Search niyo lang po ang Veronica Cruz at may makikita kayo naka-pin post at sa pinakababa po may makikita kayong Google Drive link. At sa TikTok naman po ay Cruzita01 at may makikita po kayo sa bio na link. I-click niyo lang po yun at ito po ang makikita ninyo. I-click niyo lang po kung ano po ang hinahanap niyo, kung let reviewers po ba, pertinent papers, or kaya mga social media account.